Good morning, my dear brothers and sisters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ano ang sumisira sa bakal? Kalawang. Sinisira ng kalawang ang bakal. Ano naman ang sumisira sa magandang pagsasamahan o pagkakaibigan? Ano naman ang sumisira sa pamilya? Inggit. Inggit. Ilang mga pagkakaibigan, how many friendships, how many good relationships, how many families have been destroyed because of envy, because of jealousy. Mga magkakapatid, nag-aaway kasi nagkakainggitan. Mga magkakasama sa trabaho, nagkaaway o nag-iiringan o nagpaparinggan sapagkat may inggitan. Kung kalawang ang sumisira sa bakal, inggit ang sumisira sa magandang relasyon. At yan ang paalaala sa atin ng ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Santiago. Sabi niya, where do the wars, where do the conflicts among you come from? Saan daw nagmumula yung mga digmaan, yung mga alitan? Is it not from your passions that make war within your members? You covet, but do not possess. You kill and envy, but you cannot obtain. So, sa pangalawang pagbasa pa lang, sa sulat ni Santiago, sinasabi niya, kaya kayo nagkakagulo, kaya kayo hindi magkasundo, sapagkat naghahari ang inggit. Pumipiyok pa, no? Ang inggit sa puso nyo. Di ba? O ngayon, ano ang panabla sa kalawang? Epoxy. Pintura. Kaya pinipintahan natin para hindi kainin ng kalawang. Ano naman ang panabla sa inggit? What is the antidote against envy, against jealousy? Number 1, be content with what you have. Kasi yung iba, meron ng TV, gusto pa mas malaking TV. Kasi nakita niya yung kapitbahay niya na bumili ng bagong TV. Hindi ako papayag na yung TV ko ay mas luma kaysa sa kapitbahay ko. Kailangan ako ang laging una. Ako ang laging lamang. We always compare ourselves with people. You know, that is dangerous. Because you will always find people who are better than you. And then you become bitter. There will always be people better than you. And you will become bitter. Or, there will always be people who will be beneath you. And you will be proud. Di ba? May mga tao, sasabihin mo, mas magaling ako dyan. Magiging mayabang ka. At meron mga taong lamang kaysa sa iyo. At doon, papasok ang inggit. Be content with what you have. Sabi nga ni Oscar Wilde, isang author, true contentment is not having everything, but in being satisfied with everything you have. Ang tunay daw na contentment ay hindi yung nasa iyo ang lahat, kundi ang masyahan ka kung anuman ang meron ka. Masyahan ka sapagkat may natulugan ka kagabi.
Masyahan ka sapagkat ginising ka ng Diyos kanina. Masyahan ka sapagkat ikaw ay nakalakad papuntang katedral o nakasakay o nakapag-drive. Masyahan ka sapagkat binigyan ka ng Diyos ng panibagong araw. Be happy with what we have. Now, if you want to have more, okay, it's fine. But not at the expense of others. Kasi yung iba, may pangarap. Kaya lang aabutin ang pangarap sa pamamagitan ng pagtungtong sa kanyang kapwa. Tinutuntungan, ginagamit ang kanyang kapwa para lamang maabot ang kanyang pangarap. Maging masaya kung anuman ang meron ka. At kung gusto mo pa, gawin mo ito na makamit sa tamang paraan. Secondly, anong panglaban sa inggit? Be grateful. Magpasalamat lagi. Magpasalamat ka sapagkat meron ka ngayon. Magpasalamat ka sapagkat malusog ka ngayon. Magpasalamat ka sapagkat ginising ka ngayon. Magpasalamat ka sapagkat nakapagsisimba ka ngayon. Yun ay mga biyaya na dapat nating ipagpasalamat. Kasi doon kinikilala mo na ang lahat ay biyaya ng Diyos. When you are grateful, you recognize that everything is God's gift. Yung mayabang, hindi yan makapagpapasalamat. Kasi iisipin niya, nasa akin ito sapagkat ito'y karapatan ko. Mga ginigili kong kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, wala tayong anumang karapatan. Whatever we have now is God's gift to us. Not because we deserve it, but because God is kind. God is good. Kaya lagi nating sasabihin, Lord, salamat po sa anumang ibinibigay mo sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit nagsisimba kayo linggo-linggo. Bakit kayo nagpupunta ng katedral? Para makita ako? Makita si Father Biel? O alam ko yung iba ganun, no? Pero hindi. Hindi kayo nagpupunta na katedral, hindi kayo nagpupunta na simbahan, no? Para makita nyo ang crush nyo. Nagpupunta kayo ng simbahan sapagkat nagpapasalamat kayo sa Diyos. At ang ikatlo, maging masaya kayo kapag ang ibang tao'y nagtatagumpay. Yun ang panglaban natin sa inggit. You are happy because you have been blessed. You are grateful because you have been gifted. But also, be happy and grateful when others are blessed and gifted as well. Yun. Masaya ka kapag yung kapitbahay mo nakabili ng bagong TV. Masaya ka kapag yung kasama mo sa opisina ay na-promote. Masaya ka kapag ang kaklase mo ay nakapasa sa exam. Masaya ka dahil nagtagumpay ang kapwa mo. Yun ang panglaban natin sa inggit. Masaya tayo sapagkat ang kapwa natin at hindi lamang tayo ang pinagpapala ng Diyos. Anong sumisira sa bakal? Kalawang. Anong sumisira sa magandang pagkakaibigan o relasyon? Inggit. Ano ang panglaban sa inggit? Magpasalamat, magsaya, maging masaya, maging kontento.
Haharap na naman tayo sa panibagong linggo, panibagong pagsubok ng buhay. Ano man ang haharapin natin, ipagpasalamat natin. Sapagkat sa totoo lang, wala naman sa ating pinabayaan ng Diyos. Amen.